Tawag nito, yung binanggit mo kanina is all about true church. So, Yeah. at tanong ko lang, Migo, yung bang Anong tanong? yung bang kinaaniban mo ngayon o yung inaniban mo ngayon na Seventh-day Adventist, kaklaruhin ko lang ha, Seventh-day Yeah. Adventist General Conference, ito po ba ay yan po ba ay simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Yes, base sa behavior nito. Dahil kapatid, ang mga apostol, sila po ang sinunod ng mga Seventh-day Adventist. Ang mga patriarchs, ang mga propita, sila po ang sinunod ng mga Seventh-day Adventist. Dahil dyan, ang Seventh-day Adventist ay based on behavior sa ito sa itinatayo ni Jesus Christ, dahil ang mga apostol ay sila po ay mga Seventh-day Adventists. Ano bang kwan, Migo? Ano bang ebidensya mo na ang Seventh-day Adventist, ano yung apostol ay mga membro ng Seventh-day Adventist? Kapatid, kaibigan, kami po ay mga kasama ng mga apostol. In terms of faith, in terms of belief, in terms of spiritual concept, we are brother of apostle, because they believe that Jesus coming very soon, and they believe the Sabbath, the 70th Sabbath, and they teach about the Sabbath. That's why we Seventh Adventists are brother of apostle. Migo, ang tanong ko lang, ano po ba ang ebidensya mo na sila po ay membro na Seventh-day Adventist Church General Conference? Ang tanong mo, ano bang ebidensya? Ibig ba sabihin, meron ka bang tawag nito, meron ka bang dokumento na maipakita mo sa akin na ang itong Seventh-day Adventist General Conference kasapi po nito or kabilang po ito ang mga apostol ni Kristo? Kapatid, kaibigan, Seventh-day Adventist General Conference, yung pangalan na yon is recognized from the Securities and Exchange Commission. At yung panahon ng mga apostol, walang Securities and Exchange Commission. Dahil dyan, parang may mali sa iyong tanong. Bakit ba sabihin mo member sila sa General Conference? Hindi pa na-register yung General Conference noon. Ang inaniban mo ngayon na simbahan, ang kinaaniban mo ngayon na simbahan, ito'y tinatawag na Seventh-day Adventist General Conference, di ba? Kasi kinumpleto ko dahil mayroong Seventh-day Adventist Baptist, mayroong mga Seventh-day Adventist Local Conference, Seventh-day Adventist Reform. Kinumpleto ko nga kasi alam ko naman na hindi ka kasali do sa Reform, hindi ka kasali sa mga lokal, at lalong di ka kasali sa Seventh-day Adventist na yung kinaaniban ni Leomar Balasabas na ika nga yung Del Septimo Dia ba yun, yung tawag nun? At lalong hindi ka rin kasali o kasapi ng Seventh-day Adventist todo el mundo, yung kay Ariel Amores, at lalong-lalo na yung doon kay Warren Basiril at saka yung kay Andrew Libot, no? Ikaw po ay kasali or kamimbro ng tinatawag na General Conference talaga. Ngayon, tanong ko sa iyo, may ebidensya ka ba na yung mga apostol ay membro ng Seventh-day Adventist General Conference? Mayroon ka bang ebidensya? Kung mayroon, ilatag mo nga, kapatid. Kapatid, kaibigan, yung tanong mo ay mali. Bakit ba sabihin mo member of General Conference? General Conference is recognizing by
Securities and Exchange Commission. Mm. At yung Securities and Exchange Commission, yun ang nag-recognize sa General Conference. At noon, kapatid, wala pang Securities and Exchange Commission ang sa time of Apostol. That's why walang registration noon. Ang Bro, ating kapatid, hindi ko naman tinatanong bro na sir, hindi ko naman tinatanong sir na may Security Exchange Commission na ba doon? May Makinig narehistro ka. na ba? Ang tanong ko kasi simple lang kasi binanggit mo kasi 'di ba? Binanggit mo na ang mga apostol ay membro ng Seventh-day Adventist. So, naghanap ako ng ebidensya. Yung evidence mo talaga kung saan mo mayroon ka bang ebidensya mo nabasa yan? May dokumento ka ba na sila po'y membro? No, yes, Seventh-day Adventist. But in terms of General Conference, registration yan sa Securities and Exchange Commission. But in generic Seventh-day Adventist, they are Seventh-day Adventists. Ang mga apostol, ang mga prophets, at ang mga patriarchs. That's why we Seventh-day Adventist General Conference, as a registered name of Securities and Exchange Commission, we follow the spiritual lifestyle and commandment of God's people. That's why na we consider na kami po ay kasama ng mga apostol na itinatayo ni Jesus Christ. Dahil ang Roma 11, kapag maniwala ka kay Kristo, kapatid, kaibigan, ikaw po ay isumpay sa gitawag og puno, o kung sa Bisaya pa, kung mutuo ka kang Kristo bisag hindi ka, isumpay ka didto sa punuan. O katong mga Hudiyo o bisag kinsang nagpatuo nga di mutuo kang Kristo, putlon o giputol sila. That's why na kami nga nintuo igo rami gisumpay. O kay gisumpay man mi nakaw ka sa apostol. Akong pangutana bro. Tatagalogin natin to. Ang tanong ko bro, saan ang ebidensya mo na yung mga apostol ay membro ng Seventh-day Adventist? Pakilatag bro, may libro ka ba? May sitas ka ba? O ano? Gipasabot na taga. If magtanong ka in terms member, kapag sabihin mong member, wrong na tanong yan, mali na tanong. Dahil ang Seventh-day Adventist sumunod sa aral ng mga apostol, sumunod sa utos ng Diyos sa Biblia. Dahil dyan, kaming lahat na mga Seventh-day Adventist at ang mga apostol, member ng church na itinatayo ni Jesus Christ. Bakit ba sabihin mong member ng mga apostol sa Seventh-day Adventist na sinabi ko sa iyo na ang Securities and Exchange Commission nahuli kaysa time of apostol. Dahil dyan, in spiritual concept, maintindihan natin na ang true church tinatayo sa Panginoong Diyos. Sila po ay mga Sabbath keeper. Kapag ikaw ay hindi sumunod sa utos ng Diyos, ikaw ay itiwalag sa church ng Panginoon. So, ibig mo bang sabihin bro na yung mga apostol ay hindi membro ng Seventh-day Adventist? Kasama kami. No bro. Sa church Bro, na ibig mo itinatawag. bang sabihin yung mga apostol ay hindi membro ng Seventh-day Adventist? In terms of spiritual concept, member sila dahil kasama kaming lahat. Kapag sabihin mo spiritual, in behavior, in belief, in teaching,
we are the same of apostol because ang mga apostol sa ating panahon patay na ngayon. Kami ay mga buhay na sumunod sa kanilang mga aral. Iyon ang tamang pag-intindi. Yung binanggit mo bro na in terms of spiritual, in terms of concept, in terms of characteristic, yung mga karakter, saan mo, meron bang ebidensya dyan bro na itong mga apostol, in terms of spiritual, ay membro talaga sila ng Seventh-day Adventist? May ebidensya ka ba bro? Para ma-prove natin sa mga viewers natin na hindi lang puro haka-hakat, kuro-kuro yung mga sinasabi natin bro. Hindi, kaibigan, kung maniwala ka ng banal na aklat sa mga bersikulo ng Biblia, ito ay hindi haka-haka ang mga sagot ko sa iyo. Pero kung hindi ikaw maniwala sa Biblia, ito ay haka-haka para sa iyo. Dahil hindi ka naman naniniwala sa spiritual na aklat. Dahil dyan, hindi ka makaintindi sa aking sagot. Yung tanong mo na mayroon bang ebidensya na ang mga apostol ay Seventh-day Adventist, meron marami. For example, Bigyan mo isa bro, isa. Latag ka na isa. bigyan kita ng maraming bersikulo, hindi lang isa. No, okay, maraming bersikulo, ilatag mo yung isa na sinasabing ang mga apostol ay membro ng mga Seventh Adventist. Isa lang, isa. Bigyan kita ng isang bersikulo na sila po ay Seventh-day Adventist. Ano yon? Unang-una, Lucas 23, verse Lucas? 54 to Lucas? 56. Lucas? Pangalawa, Lucas? Lucas 23, verse 54 to 56. Sandali lang Sunod. sulat ko. Lucas 23, verse Ang tagal verse 54 to 56. Yung mga taga-sunod ni Jesus. no, bro. Yung mga babae. Doon ba sa sitas na binanggit mo bro, doon sa mga sis or chapter and verses na binanggit mo. Ito lang muna itong Lucas bro. Ito sulat po ni Apostol, itong sulat po ni San Lucas. Mayroon bang nakasaad dito sa verses na yung mga apostol ay membro ng mga Seventh Adventist? Mayroon ba? Sinagot kita na sila po ay bababasa mo na nangingilin ng Seventh-day Sabbath. Bro, hindi po ko ay naman, bro. Hindi ko naman tinatanong bro kung sila ba'y nangingilin ng Sabat bro. Ang tanong ko lang, simple para maunawaan ng mga viewers natin bro, yung binanggit mong Lucas 23, mayroon ba tayong nababasang passage na nagsasabing sila nga ay membro ng Seventh Adventist? Kasi kapag nangingilin po ng Sabat yung dahilan mo, yung reason mo, marami pong nangingilin ng Sabat. Yung mga Church of God Seventh-day Sanctified. Nangingilin din yan ng Sabat. Yung mga local conference, yung mga Todo El Mundo, nagsasabat din yan. Ano ba yung ebidensya mo dito? Kapatid kaibigan, palagi kitang sinagot kanina na ang yun o tunada sa tanong mo ay mali. No, hindi mali yan, bro. Naghanap talaga ko na Mali ang ebidensya. tunado. Binanggit mo na membro ng Seventh Adventist. Kapatid, bakit ba magtanong ka ng member ng Seventh-day Adventist? Sinabi ko, mali ang tanong dahil kapag sabihin mong member ng Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist General Conference recognizing yon sa Securities and Exchange Commission. At wala pang Securities and Exchange Commission noon sa time of Apostol. Dahil dyan, ang Seventh-day Adventist matuturing maintindihan mo talaga na ang mga apostol ay Seventh-day Adventist at kasama namin na nangingilin ng Seventh-day Sabbath. Dahil sila po ay nangingilin ng Seventh-day Sabbath, kami po ay nangingilin din. Kami po ang tagasunod sa aral at behavior ng mga apostol.
Dahil sila ay patay na, kami po ay buhay na nagpatutuo sa lifestyle, sa paniniwala, sa teaching ng mga prophets, ng mga apostol, ng mga patriarchs. Dahil sa sinabi ko sa iyo na mali ang tanong mo kung naintindihan mo. Okay, Bakit ba ibahin na sabihin mo, lang natin yung... Bro, ibahin na lang natin yung tanong, bro. Ito yung tanong ko, bro. Saglit lang, makinig ka. Bakit ba sabihin mo member ng Seventh-day Adventist, hindi pa nabuo ang Securities and Exchange Commission noon? Ang pagkilala sa mga tauhan noon, kung maniniwala ka sa Panginoon at sumunod sa utos ng Panginoon, ikaw po ay kasali sa Christianity. Dahil dyan, walang Securities and Exchange Commission, walang verification na ikaw ay isang member ng isang sikta. Dahil dyan, isa lang ang sikta noon, Christianity, at ang Christianity ay Sabbath keeper. Naintindihan mo? Seventh-day Adventist. Ibahin na lang natin yung tanong, bro, kasi parang palagay ko parang opinion lang ito yung sagot mo. Ito, bro, sabi mo yung 70 Adventist, sabi mo, no, bro. Huwag kang magtanong at huwag kang mag-judge na opinion lang. Nagbigay ako ng bersikulo. Basahin mo lahat ng Biblia. Bersikulo na Makinig binigay ka. mo, bro. Wala namang, bro. Bersikulo na. Makinig ka. Basahin mo ang lahat buong Biblia. Walang turo dyan na nagsasabi na mangingilin sa araw ng linggo. Ang turo dyan, mangingilin ng araw ng Sabat. Dahil dyan, kapatid, huwag kang mag-concluse na opinion lang. Biblical to. Ang sinagot ko sa iyo, Lucas 23 verse 54 to 56, yung mga tagasunod ni Jesus Christ nagpapahinga sa araw ng 7th. That's why sila ay tinatawag na 7th. At sila ay naghihintay sa pangalawang pagbalik ni Kristo, ay sila po ay 7th-day Adventist. Church meaning people who unite their faith. Naintindihan? Bro. Ito, bro, ibahin ko na lang yung tanong, bro, kasi wala talaga, bro. Isabi mo, yung 70 Adventist General Conference ay isang recognized ng Security Exchange Commission. Tama ba ko? Oh, tama naman ka. Okay, bro. Ang tanong ko ay ganito, bro. Kailan na-recognize itong Seventh-day Adventist General Conference sa Security Exchange Commission? 1863. 1863? So saan po ito na-recognize ng Security Exchange Commission noong 1863, bro? Sa United States of America. United States. So, noong 1863, meron na bang Security Exchange Commission nun? Oh, meron na sa Amerika. Talaga? Kasi bro, paano nagkaroon ng Security Exchange Commission noong taong 1863 na samantalang ang Security Exchange Commission sa United States America was founded on June 6, 1934? Paano nagkaroon ng Security Exchange Commission at that time? Sagutin kita. Ang Securities and Exchange Commission, kapatid, disimlay for registration pag-recognize sa mga gitawag og organisasyon. Sabi mo 19 Bro, anong sabi mo? Ang Security Exchange Commission ng United States America was founded on June 6, 1934, so 90 years ago. At yung jurisdiction po nila ay United States Federal Government, headquarter sa Washington DC, United States. Yun nga, bro, paano nagkaroon ng Security Exchange Commission at that time 1863
na-founded pala yung Secret Exchange Commission is 1934. So before 1934, wala pang Secret Exchange Commission. Paano nagkaroon ng registration si Ellen White noon? Kapatid, mayroon na, pero ang concept, ang pangalan, hindi pa. Parehas Philippines ba? Philippines, hindi pa tinatawag na Philippines, pero meron ng mga pag-register or meron ng pag-recognize sa mga group o people dito sa Philippines. Kahit hindi pa ito tinatawag na Philippines. The same like sa Securities and Exchange Commission, sa term lang tayo nag-iba dyan. Pero in terms pag-recognize sa isang grupo, nandun na yun. Dahil yung Securities and Exchange Commission, part lang yun sa... Dito sa Pinas, bro. Di ba? Oh. Di ba, bro, sabi mo ay narehistro din kayo dito sa Pinas, bro? Yung mga tanong mo, kapatid, hindi na yun related sa salvation. No. Kasi, alam mo, di ba, sabi mo, yung General Conference... Yung mga tanong mo, hindi na related sa yung salvation doctrine. Ay, dito tayo, bro, sa salvation, bro. Dito tayo sa salvation, bro. Sa salvation tayo. Kasi alam ko nahirapan ka Secret Exchange Commission. Yung tanong mo, gusto mo academic. No. Academic. I'm not questioning you with regards about, bro. I'm not asking, brother. Kapatid, parang gusto kang maging abogado at gusto kang magpaturo sa akin. I'm not asking you with regards about academic. Because you mentioned a while ago that the name Seventh-day Adventist Church is recognized by Secret Exchange Commission. Kaya nga, natanong ko bakit na-recognize siya na yung Secret Exchange Commission 1934 lang na-founded. So ito tayo, bro. Dinala natin yan, pipilitin yung Secret Exchange Commission tayo. Hahabulin kita, bro. Sa sinasabi mong tatag kayo ni Jesucristo. So, ibig bang sabihin, meaning to say, that the Seventh-day Adventist General Conference was, ang founder po nito ay si Kristo? Amen. Siya po ang tagapagtatag sa Seventh-day Adventist. Yung simula pa lang. Okay, bro. Ito, bro. Mayroon akong magazine o website Adventist PH, klarong-klaro naman sa screen, Adventist PH Weebly.com. Itong sabi, bro, about ito kay Ellen Goldwhite, isang website. Meron kasing nabasa dito, sino si Ellen Goldwhite? Bakit siya mahalaga sa Seventh-day Adventist? Babasahin ko lang, bro, at magtanong ako nito, bro, kasi si Bulawan nahirapan nito eh. Sabi dito, bro, Ellen Goldwhite, Ellen G. Harmon White, 1827 to 1915, ay isa sa mga co-founder ng Seventh-day Adventist Church. Kasama ang kanyang asawang si James White na kapwa, kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng simbahan si Joseph Bates. Ano po yung narinig mo, bro, sa binasa ko? May Jesucristo bang nagtatag ng Seventh Adventist dito ayon sa inyong magazine? Ang tanong dyan, nakaintindi ka ba sa binasa mo? No, bro. Kaya nga nagtanong ako sa iyo dahil alam ko, ikaw mismo ang bro. Nagtanong ako, bro, dahil alam ko na ikaw mismo pag-explain ito dahil inyo ito website, di ba? Very good, very good. Ang tanong ko lang, bro, batay sa binasa ko, bro, na ang mga founder, si Ellen White, mayroon pa ito si Joseph Bates, mayroon pang si James White, may Jesucristo po ba sa magazine binanggit nyo, bro? Ipaintindi ko sa iyo para gusto kang maliwanagan. Gusto kang maliwanagan, ipaintindi ko sa iyo. Gusto mo? Maintindihan mo? Bro, ang tanong ko lang, mayroon bang Jesucristo sa magazine na binanggit nyo? Mayroon o wala? Gusto kang maliwanagan. No, bro. Dahil ang tanong ko lang, bro, sa magazine nyo binanggit, may mga founder pinangalanan. May Jesucristo ba, bro, na nabanggit to sa magazine nyo? Ang tanong dyan, nakaintindi ka ba sa iyong binasa? No.
Hindi ko naman sinabing naintindihan ko ba ito o wala. It doesn't mean, bro. Bro, Gusto it doesn't mean naintindihan ko ito o wala. Ang tanong ko lang, bro, base sa binasa kong magasin, may Hesus Kristo bang nakakibat o nakasulat o wala? Kapatid, paintindi ko sa iyo ha. Yung founder na yan, one who found, yung naka-found, nakakaplag. Bakit ba isama mo si Kristo sa nakakaplag? Siya po ang tagapagtayo sa doktrina, sa aral ng Seventh-day Adventist. Isama mo. Hindi naman. Ito. Hahabulin na lang kita, bro. Bro, hahabulin na lang kita sa sinasabi mong. Kapatid, makinig ka sa sagot para maintindihan mo. Wala dyan dahil yung founder meaning dyan, yung founder meaning taga-kakaplag sa turo ni Hesus Kristo. Bakit ba isama mo sa Securities and Exchange Commission ang si Jesus Christ na siya po ang tagapagtayo? At sa panahon ni Jesus, wala pang Securities and Exchange Commission. Dahil dyan, ang Adventist yung binasa mo na founder, one who founds, isa sa mga nakakaplag. Sila po ang nag-register for Securities and Exchange Commission for legality sa Ito, bro, hahabulin kita sa sinasabi mong sa sinasabi mong nakakaplag. Batay sa magasin niyo, bro, sinabi. Batay sa magasin, bro. Batay sa inyong website, bro, ay sinabing ganito. Sinabi kapwa nagtatag ng simbahan si Joseph Bates. Ito, si Ellen White, meron siyang kasama, asawa niyang si James White, at kapwa nagtatag ng simbahan. Ang tanong ko sa iyo, bro, ano yung Bisaya term nitong term nagtatag ng simbahan? Kaning nagtatag lang, bro. Term nagtatag. Kung sa may binisaya na, bro. Gusto kang academic, gusto ka ding maging dictionary ako dito. No. Hindi ko naman sinasabing meaning, bro. I'm not asking you, bro. No, I'm not asking you with regards about meaning. No, bro. Intindihin ko yung tanong ko, bro. Kasi sinabi mo yung founder nakakaplag. So ito, magbanggit tayo ng Bisaya, bro, Isabi ko sa iyo, bro. Kasi sabi mo, yung term founder nakakaplag. I'm not asking you with regards about meaning ang founder, meaning sa founder. I asked you, ano ang Bisayan term sa nagtatag? Kapatid, kung aminin mo ngayon na gusto kang maging professor mo ako, sagutin kita sa tanong na yan dahil academic yan. Gusto kang maging teacher mo ako in terms of academic, hindi na for salvation. Wag mo yung hindi naman academic yung pinag-uusapan natin dito, bro, dahil hindi naman gradong hinahanap ko. Ang tanong ko, bro, ano yung terminong, bro? Diba sabi mo, ang founder nakakaplag? Diba? Bakit mo sabihin? Diba, bro? Ang sabi mo, ang founder nakakaplag. Dito naman sa magasin ninyo, sabi, si Ellen Goldwhite, isa sa mga co-founder ng Seventh-day Adventist Church, kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng simbahan. Ang tanong ko, bro, itong term nagtatag, ano ba sa Bisayan ito? Sagutin kita dyan kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo in terms of academic. No. Gusto kang i-translate lalong to Bisaya Bro, wag na paligoy-ligoy, bro. In fact, in behalf sa ating mga viewers dito, bro, wag nang paligoy-ligoy, bro. Ikaw, meron kang 68 viewers. Ako naman dito, meron akong 104 viewers. Dito naman sa YouTube channel ko, meron akong 143 viewers. In behalf sa iyong mga viewers at sa viewers ko, bro, ano ang Bisayan term sa nagtatag? Madali lang yun, sagutin. Pero aminin mo muna sa akin na gusto kang maging professor mo ako in terms of academic. Dahil gusto mo ako gawing dictionary. Layo na yan, bro. Wag mo akong bigyan ng bro. Wag mo akong bigyan ng ano ba yan, patotsada mo. Isabi mo lang.
Aminin mo lang. Dahil yung tanong mo, simple lang yun sa Bisaya. Dahil gusto kang maging translator mo ako sa Tagalog to Bisaya. Dahil dyan, aminin mo muna na gusto kang maging professor mo ako in terms of academic. Dahil dyan, kung aminin mo, sagutin kita dahil ako ang professor mo. Hindi ko pa aminin yan, bro. Kasi hindi naman ako naghahanap na ikaw po'y maging professor ko, ikaw po'y maging teacher ko. I'm not asking with regards about that one. Kaya nga, hinabol kita doon sa mismong magazine ninyo. Ang sabi mo, ang term founder is nakaka-plug. Kaya nga, yung tanong ko, ano ba sa Visayan term itong nagtatag? Kapatid, kaibigan, hindi ka ba sang-ayon sa dictionary na binasa ko? Ang isa sa mga meaning sa founder, one who founds, is, No, bro. isa. I'm not asking, bro. I'm not asking with regards about meaning, bro. Hindi naman ako Bakit? nagtanong ng meaning. Ang tanong ko lang, bro, ano ba sa Visayan term itong term nagtatag? Alam mo ba yan? Sinabi ko sa iyo, kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo ako, sagutin kita sa simpleng tanong na yan. Pero Simpleng kapag tanong ba? hindi mo aminin, pag hindi mo aminin, mahirapan akong sumagot dyan dahil hindi ka nagpa-enroll sa akin in terms of academic. Magpa-enroll mo na sa akin. Nahirapan sumagot. Aminin mo. No, dahil ang programa ko, kapatid, tanong at sagot ito in terms of salvation, in terms of kaligtasan. Yung tanong mo, hindi na yun related sa kaligtasan dahil gusto ka nang maging translator mo ako. Dahil dyan, gusto ko po magpa-enroll ka sa akin na magiging professor mo. Bro, yan ba yung reply mo, bro? Pag may membro sa'yo magtanong, bro? Yan ba yung reply mo sa iyong membro pag magtanong ang isang membro sa'yo? Ito, halimbawa, bro, membro ako ng Seventh Day Adventist, bro. Halimbawa lang, ha? Bro, halimbawa lang, bro, membro ako ng Seventh Day Adventist, bro. Isa ako sa mga membro ng Seventh Day Adventist. Nalilito ako, bro. Sige, magtanong ako. Brother Daig, bilang isang evangelist ng Seventh Day Adventist, ano ang Visayan term sa nagtatag? Aminin mo ngayon nga, member ka na sa Seventh Day Adventist, sagutin kita. No, Aminin mo. halimbawa lang, granting without admitting for the sake of the argument. Huwag mong i-assume yan na membro ako. Dahil kahit kailan, bro. Bro, huwag mong i-assume na membro na talaga ako sa inyong simbahan. Dahil kahit kailan, bro, kahit maputi na ang buhok, hindi talaga ako sasama sa inyo. Pasagutin mo ako para maintindihan mo. Pasagutin mo ako. Okay, bro. Ano ang Visayan term sa nagtatag? Huwag kong patuloy magtanong. Kalaban tayo eh. Hindi kita member. Nagtanong ako. Sagutin mo. Makinig ka, kapatid. We are kalaban tayo, hindi kita member. Ang treat ko sa mga member sa sagot na yan, dahil ang mga kasama ko, makinig sa paliwanag. Pero ikaw, hindi ka makinig sa paliwanag. Gusto ka lang magtanong, pero gusto ka lang magkanjaw. Dahil dyan, demonyo ka. Dahil dyan, gusto kitang ipaamin na gusto kang maging professor mo ako. O, yun. Bro, ayaw ko talagang aminin yan, bro. Ang tanong ko lang, bro, sagutin mo, bro. Huwag kang, sa live mo, nagawa kang awing, o nagawa kang kasi hindi mo masagot yung tanong ko. Ano sa Visayan term ang nagtatag? Nagtatag kasi binanggit mo, di ba? Yung founder, sabi mo sa Bisaya, yung founder nakaka-plug. Ngayon, ito, binanggit sa magazine nyo, kahit babasahin natin to dito, yan yung magazine, pagpikita ko sa mga viewers ko. Ito, yan At kapwa nagtatag ng simbahan, term nagtatag, ano sa Visayan term yan? Bisaya term lagi, alam kong alam mo dahil pinakasimpleng tanong yan.
Kaya Pero nga nagtanong gusto ako ko in po. behalf sa mga viewers natin. Hindi ka sasagot para nakabastos mo. Oo, Parang may kasama mo personal. yung followers mo pag walang mga bodos. Makinig ka sa sagot. Sinagot kita, makinig ka para maging professional ka din. Huwag kang bastos para kang walang pinag-aralan. Makinig ka ha. Yung tanong mo, yung tanong mo, Galit. hindi naman. Pinaliwanag ko lang at binigyan ko ng ngipin ang kita ko sa iyo dahil parang wala kang batasan, wala kang buot. Oh. Dahil dyan, nagtanong ka ng tanong na nonsense. Gusto mo ako ipa-translate for the sake na ikaw ay manalo sa argument. Hindi ako toy-toy na kagaya mo. Kagaya ng mga kagaya ng mga taong pinapasok mo sa yung litag mo. Oh, hindi. Pero kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo ako, maging instructor mo ako, sagutin kita kung ano ang Bisaya term sa tagapagtatag. Okay? No, bro. Malayo na yan, bro. Wag mo akong bibigyan ng patotsada na Charles Talib na bigyan mo ko ng ano. Ito lang, bro. Di ba sabi mo, ang term founder sa Bisayan is nakaka-plug, sabi mo. Ngayon, nahabuli kita sa sinasabi mong nakaka-plug. Sandali lang. Sandali lang, bro. Pahawa na sa daig kay dili na kuno mo pahawa na sa daig nangasuko na kay dili hindi Sagdilan na bro. Never mind that one, bro. Kaya mo yan sila, bro. Paminaw ba? Kailan ba ka makaintindi sa mga sagot ko? Hindi ko pwedeng sagutin yan dahil magkaaway tayo or kalaban tayo. Hindi kita kasama. Hindi mo ako pwedeng ipasok sa bitan mo. Pero kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo ako, sagutin kita kung anong Bisaya term o translation sa tanong mo. Dahil ang tanong mo ay kung tawagin natin yung comments daw, bulok daw. Pinakabulok ang tanong mo. Bakit ba? Bro, huwag mo ayahan mo na lang yan, bro. Mga comment yan, hindi ako nagbasa eh. Ito lang tanong ko, bro. Kasi hinabol kita sa term mong nakaka-plug yung founder. Hindi Ewan ko nga ba hindi. No. Hindi, bro. Hindi. Meaning ang ating pinag-usapan dito, hindi translation. Nagsagot ako sa iyo na founder meaning one who founds, isa sa mga nakaka-plug. Hindi for translation in Bisaya. Iba ang translation, iba ang meaning. Yun ang pinag-aralan mo. Ito, bro. Yan. Ito, bro. Di ba Tagalog tayo? Itong sabing founder na binanggit do sa magazine nyo, Ellen Goldwhite is a co-founder. Ano sa Tagalog ang founder, bro? Hindi yun meaning, translation yun. Aminin mo muna na gusto kang maging... I'm not being asking about meaning. Hindi ko tinatanong about meaning. Ang tanong ko lang, bro, ano ba sa Tagalog ang term founder? Simple lang ang challenge ko. No. Simple lang. Kanina pa ako Aminin nagtanong. mo. Ayaw mo sa Bisaya. Ngayon, Tagalog, ayaw mo rin. Translate yun ang gusto mo. Gusto kang maging translator mo ako. At saka, hindi na yun nasabi. Huwag kang madami pasikot-sikot, bro. Kapatid, kaibigan, makinig ka. Hindi yun kasama sa aking services as a missionary na maging translator ako sa isang tao. Pero kapag magtanong ka ng about salvation, about doctrine sa Biblia, kasama ko sa trabaho ko. Kapag gawin mo akong translator, professor, instructor mo ako at malaking bayad yan. Pero ngayon, libre lang kapag aminin mo na gusto mo. Nagpapabayad ata ito eh. Nagpapabayad. Academic yun. Wala na. Meron bang paaralan libre? Ay, ibang usapan na yung magpapabayad ka, bro. Ito. Magpa-enroll ka ng... Ito na lang, bro. Ibahin na lang natin, bro, kasi nahihirap.
kapatid, makinig ka, magpa-enroll ka sa lahat ng akademya sa Pilipinas kung wala bang bayad. Walang bayad, walang libre ngayon. May bayad kahit kapatid pa- kung akademya. bro. Pero in terms of salvation, kung gusto kang salvation, gusto kang kaligtasan, libre Kahit yun. pa siguro bro, Walang naging bayad. professor ka ng ano bro, hindi talaga ako magpapa-enroll sa'yo bro. Wala naman ako matutunan sa'yo. Eto bro, Bakit ka diba yung banggit mo bro, kayo ang tunay na kaya Kristo, tatag ni Jesu Kristo, di ba? Yung sinabi mo yan, di ba? At batay dito sa Biblia bro, ako magbasa na lang ako ng Tagalog na Biblia dahil una is Tagalog naman itong ano mo, programa mo. Saka, Ito, King James na lang na Tagalog bro. Ito, sandali lang. hindi mo ako maiisahan. Huwag kang ano. Naghanap pa nga ako ng Biblia. O sandali lang. Masyado ka nga. Ito. Kapatid. Huwag ka magtanong sa Biblia, ikaklaro ko lang. In terms of bayaran. In terms of academic, mahal yon. Walang libre sa Pilipinas. Ay, Hindi yun kasali sa papabayad service. pala. Tama pala. Korporasyon, nagpapabayad. No? Makinig. Pero in terms of doktrina, in terms of biblical, in terms of salvation, kaligtasan, libre yun, walang bayad dahil ang buhay ko ay inalay ko ng Panginoon. Libre yun kahit saan, magpaservisyo ka, funeral service, birthday service, o ano, libre yun. Walang bayad. Ito bro, Wag lang sa akademya. may tanong ako bro. Batay dito sa St. Luke chapter 24 verse tawag nito. Babasahin ko Verse dali lang bro saan ba yun? Ito yung kwan bro, yung Biblia ang ginamit ko bro is tawag nito, yung magandang balita Biblia, verse 47 tayo bro. Ayun, basahin ko. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, lahat ng bansa o ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. So, dito makikita natin at maunawaan natin na yung palang simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay galing talaga, mula talaga sa Jerusalem. Tama ba ito, bro? Amen. Tama yun. Tama. Amen. First the Lord. Sige, bro. Ibig sabihin, makinig ka sa sagot para makaintindi ka. Ibig sabihin, galing sa Jerusalem ang doktrina, ang teaching para sa kaligtasan. Hindi galing sa Roma na pagano na inaniban mo ngayon. Naintindihan mo? Mm-hmm. So, ang tanong bro, galing sa Jerusalem, bro, saan ito umabot, bro? Sa buong mundo. Sa buong mundo. Ngayon, yung Seventh-day Adventist General Conference na inaniban mo, yung simbahan na mismong inaniban nyo, galing ba yan sa Jerusalem, bro? Lahat ng doktrina, teaching, turo namin galing sa Jerusalem. Sinabi teaching, bro. Bro. Makinig ka kapatid. Balik naman tayo sa registration nito. Ang lahat ng teaching ng mga apostol galing sa Jerusalem na sinunod at itinuturo namin. Hindi kagaya sa inyo na mga pagano na hindi galing sa mga apostol, galing sa mga pagano na mga filosofi. Sige, hahabulin kita sa teaching. Wag na lang sa simbahang inaniban mo kasi Secret Exchange Commission naman yung batayan mo. Ito, teaching bro. Di ba yung sabi mo yung teaching nagmula sa Jerusalem? Now, ang tanong ko lang bro, ang tanong ko lang ganito. Anong taon umabot ang teaching ng mga apostol dito sa Pilipinas at ikaw ay naniniwala at umanib? At pangalawa, ang tanong, sinong tao na nagdala dyan galing Jerusalem from Philippines? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, pagdating sa Pilipinas, ang turo ng mga apostol gikan from Jerusalem, 1906, dinala ito sa first missionary
by Robert Cardwell na nagtuturo sa turo ng mga apostol. Turo ng mga apostol. Yun, galing sa Jerusalem ang turo na dinala 1906 by Robert Cardwell. Dahil dyan, nasagot ang tanong. Si Robert Caldwell ba, bro, ay taga Jerusalem? Ang turo from Jerusalem. No, hindi ko naman sinabi ang toro. Di ba, nagdala siya ng toro galing Jerusalem. So, ibig sabihin, siya yung galing Jerusalem na nagdala ng toro, katuruan sa Pilipinas. Si Robert Caldwell ba ay namuhay sa Jerusalem? Yung tanong mo, sinagot ko na ang turo ni Robert Caldwell from Jerusalem. From Jerusalem. Taga saan po ito si ano, bro? Kapatid, makinig. Yung tanong mo, vice versa, hindi mo yan kayang sagutin kung tanungin kita saan nanggaling o meron bang taong from Jerusalem direktang pumunta sa Philippines na Roman Catholic Church or Apostol. Wala. Bro, ayaman na lang yan, bro. Makinig ka sa sagot. Nag-ikot ang message sa Europe, South Asia, Amerika, until Jerusalem. Hindi na direkta from Jerusalem ang person. Pero ang turo from Jerusalem. Yun ang problema ng CFD. Hindi makaintindi kung anong galing sa Jerusalem. Matayuan ba niyo yan na mayroong tao na galing sa Jerusalem direkta pumunta sa Pilipinas? Hindi yun matayuan kahit anong grupo, kahit CFD, kahit si Talibong Daruligano. Hindi yan matayuan yung tanong mo na direktang taong pumunta sa Pilipinas. Dahil dyan ang tanong mo, nonsense, walang kabuluhan. Sinagot kita ng ito, bro. Dahil yung mga followers mo, parang walang modus nagko-comment na malayo sa sagot. Walang ito bro. Kaluyan. Ito, bro. Si Robert Caldwell, bro, saan siya nagmula, bro? Galing sa Amerika. Amerika. Sinong unang taong nag-Christianize sa Amerika upang maniniwala itong si Robert Caldwell na may Kristo, na may pananampalatayang Sabat? Sinong unang taong nag-Christianize ng Amerika, bro? Gusto kang makinig. Kasi alam mo, bro, sabi mo, si Robert Caldwell taga-Amerika. Sinong unang tao na nag-Christianize ng Amerika upang maniwala siya sa Christianity at nadala niya doon sa pagpaniniwala niya? Nung naniniwala siya ng Christianity, dinala niya sa Pilipinas. Sinong unang tao? Unang tao ang gusto mo. Bakit mo sabihin unang tao? Marami sila. Record sa history, maraming tao na from Europe na pinipersecute ng Roman Empire sa Santo Papa na pumunta sa Jerusalem at pumunta sa Amerika. Dahil dyan, ang grupo na yan, kung babasahin mo sa mga pinipersecute, generic term yon, tao na pinipersecute sa Roman Empire, Roman Catholic sa Santo Papa doon sa Europe. Bro, hindi naman, wag na lang tayo umabot sa persecution, alayo na yon. Di ba yung Christian, yung Amerika, di ba wala pang, di ba yung Amerika at the time? Sinagot kita kapatid, makinig ka, sinagot kita kapatid. Kung anong tao, generic person yun, maraming tao na pumunta sa Amerika. At yung concept na yun, kapatid, kaibigan, marami sila na pumunta sa Amerika at nagtayo ng state sa Amerika. Dahil doon sa Europe, pinipersecute sila sa Santo Papa, pinatay. Dahil dyan, yung tanong mo, person as a one name, hindi ako tatanggap sa isang tao. Isa lang ang nag-Christianize. Bro, batay sa history of the America, bro, kasaysayan po ng Amerika, ang una po nakapag-Christianize ng Amerika was the Catholic Church. Sang-ayon ka ba dyan, bro?
Hindi dahil peke na Kristyanismo ang Catholic Church. Sige, Hindi bro. yun sumunod sa Christianity. Kapatid, sagutin kita, hindi yun sumunod sa founder ng Christianity. Ang founder ng Christianity, Sabadista, Sabbath keeper, hindi kumakain ng baboy, nagtuturo, hindi Wala yan. nagtuturo ng purgatory. Pero Bro, kayo nagtuturo ng iba sa turo ni Kristo na founder sa Christianity. Hindi kayo totoong Christian dahil sa hindi kami maniwala sa iyo. Hindi kami maniwala sa inyong Christianity na yan. Yung umabot sa Philippines 15:21. Hindi yun Christianity. Pagan Christianity yun. Pagan yung Bro. Christianity na yun. kung peking Kristyanismo yung Catholic Church na unang nag-Christianize doon sa Amerika, Christianize yung Sabbath keeper, Ano? meron ka bang history na pwedeng maipakita mo sa akin na ang nag-Christianize, original na Kristiyano is yung mga Sabbath keeper, hindi yung unang, yung mga Catholic? Meron tayong mga dokumento mapakita Kaya mo ko isa, na yung mga isa lang, isa. Pit. Wala ako sa bahay ngayon, nandito ako sa paralan, o tinatawag mo ako, hindi ka naka-schedule. Pero kapag magpa-schedule ka, pakitaan kita ng mga dokumento. Isa lang bro, Pero ako meron na lang talagang mag-search dito bro. Anong pangalan bro? mag-research or kapag magpa-schedule ka, pwede kang Wala ka bang natandaan bro? Wala ka bang natandaan sa maraming dokumento bro? Pagbigay ka lang isa bro, ako na lang yung mag-search dito bro. Anong pangalan? dahil sa rami, hindi ko matandaan. Hindi mo. Wala ka bang bro? tanong? Kapatid, wala ka bang tanong about biblical? Kaya nga tinitrasak natin yan dahil una is sabi mo kayo tunay ni Kristo. Eh pala bro, wala ka namang wala ka namang mga solid na evidence sa kayo po'y konektado. Di ba kaya nga yung hindi ko sabihin bro, yung kinukuha ko yung pagka-apostolic connection nyo. Kasi madali lang bro, madali lang sabihin na kami tatag ni Jesucristo, madali lang sabihin nangiling kami ng Sabat, madali lang sabihin bro, nagbasa kami ng Biblia, naniniwala kami ng Biblia. Pero in terms of apostolic connection bro, wala, putol kayo. Yung si Robert Caduelo. Ito na lang bro. Kapatid, ako ang magtanong sa iyo dahil ini-insist mo na hindi kami konektado sa mga apostol. Ako ang magtanong sa iyo. No. Sandali. Yeah, bro. Hindi pa nga tayo na-resolve sa issue nito. Tatanungin mo na ako. Hindi kinukonklos mo na hindi talaga. Dahil sa tingnan ko kung magkatayo ka ba sa mga tanong ko. Mamaya na lang yan bro. Mamaya na lang yan bro. Wala na tayong oras. Naubos mo ng isang oras ko. Hindi naubos mo. Hindi pa naman isang oras. Ano ka ba naman? Tanungin kita. Hindi pa naman isang oras bro. Ito 53 minutes pa nga dito sa akin eh. Quarter na yun. Quarter daw. Almost 1 hour na 53. Sige, magtanong Bakit ka ba? Sige, alam ko namang naipit ka, kaya umiwas ka na lang. Magtanong ka na lang. Magpapatunsada ka pa. Ito ang tanong. Kasi ayaw mong tanungin kita di ba? Unang tanong. Sige, tanong. Sinong nagsabi sa iyo na si Pedro ay unang Santo Papa sa Roman Catholic Church? Sinong nagsabi sa amin na si San Pedro ang unang Santo Papa? Sino? Ay si Kristo mismo ang gumawa ginawa si San Pedro ang Santo Papa. 'Di ba binigyan siya ng mga sose ng kaharian ng langit. Ibig sabihin is authorization. Sandali lang, nagsagot pa ako bro. Ikaw nga nakinig ako sa sagot mo, ikaw hindi ka makinig. Ano ka ba? Ito bro, si Kristo mismo bro. Bigyan mo ako Bro, sandali. Bigyan mo ako salita ni Kristo. Nakuha ka naman, oo. Ay, nako, hindi makikinig sa sagot. Ikaw kanina, nakikinig ako sa baba ng explanation mo. Wala ka namang ebidensyang may pakita. Nakikinig ako. Ikaw, di ka makikinig sa akin. Paano tayo magkakaintindihan nito? Tanungin mo ako, nagbigay ako kanina. Nagbigay, makinig ka. Verse, saan, di ba? Ito bro, si Kristo mismo ang gumawa sa kanya bilang isang... Makinig ka.
Makinig ka. Nasa ang verse na sinabi na si San Pedro unang Santo Papa, ginawa kitang Santo. Ito, makinig ka sa sagot ko ha. Huwag kang sapaw para magkaintindihan tayo. Huwag kang bastos Bigyan mo. sa sarili mong programa. Sarili mong programa, magbabastos Bigyan mo ka. ako ng Sapaw ka ng sapaw. O ito bro. Ito Bigyan mo bro ako ha. ng Sa verse. Biblia bro, meron tayong dalawang klaseng pagbasa ng Biblia. Una, may tinatawag natin na explicit o implicit. When we talk about explicit, ito po yung fully revealed na talagang mababasa mo letra po letra. Kaya pag sinasabi nating implicit, hindi mo mababasa letra po letra, pero meron tayong verses sa Bible na pwede natin gamitin at iko-connecta natin na yun talagang ibig sabihin no. Halimbawa, itong pagka naging Santo Papa ni San Pedro, di ba, naganap ka, letra por letra, mababasa, sinabi ni Kristo na ikaw, Pedro, gagawin kita Santo Papa. Explicitly, wala tayong mababasa nun. Pero in terms of implicitly, meron tayong mauunawaan at maintindihan. Kaya ngayon sinasabi ni Kristo doon sa St. Matthew chapter 16 verse 18, di ba, ikaw, Pedro, ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Babasahin ko ito San Mateo 16:18. Ayan. Ito na lang, babasahin na lang natin tong Bibliang Protestante ito. Itong Amplified Bible ito. Yan. O, galit na yung mga kasamahan mo dyan sa comment section. Ayan na lang natin sila. Iinggit yan. Ito. St. Matthew chapter 16 verse... Sandali lang. Usapaw. Ako meron ako ebidensya. Ikaw nga. Kahit isa, wala kang nailatag O, yan St. Matthew chapter 16 verse 18. And I see you today that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades, open and close parenthesis, death, will not overpower it by preventing the resurrection of Christ. Ephesians chapter 1 verse 22, chapter 4 verse 15, chapter 5 verse 23, Colossians chapter 1 verse 18. Ayan ang pinaka maganda nitong translation, may kakibat ng bersikulo. Ayan, ito verse 19. And I will give you the keys, open and close parenthesis, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind, forbid, declared to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. Whatever you loose, permit, declared lawful on earth will have already been lost in heaven. Isaiah chapter 22 verse 22, St. Matthew chapter 18 verse 18. So itong passage na itong sa tinatawag na St. Matthew chapter 19, ang binigyan po ng susi ng karya ng langit, authorization, si San Pedro. Wala tayong mababasa na si Kristo ay nagsabi kay San Pedro, "Oy, magkakaroon ka ng duplicate to at ibigay mo kay Ellen Goldwhite Wala. Yung tinanong ka nga ni Father Greg doon sa authorization, zero balance ka nga O yan yung dahilan kung bakit naging Santo Papa itong si San Pedro. Sige, next question. Pero inamin mo talaga wala kang mababasa na sinabi Explicitly ni Kristo. wala. Halimbawa, explicitly wala. Sandali lang, nagsagot ako. Nagtanong pa ako. Kanina lang kang sumagot, parang hindi ka marunong huminto, para kang babaeng ko. Ang sagot mo, ang haba, ang taas, pero wala kang nababasa na implicit maintindihan na si Pedro ginawang Santo Papa. At nagtanong pa ako, magsagot ka na. Ito ang tanong, kapatid. Nasaan ang letter ni Peter na sabi niya, ang authority ko bilang first pope ibigay ko sa Roman Catholic Church. Nasaan ang letter ni Apostol Peter? Letter baka mo Bigyan mo ako ng letter ni Apostol Peter. Letter baka mo. Naghahanap ng letter ito Bigyan kita No, bro. Bigyan kita. Makinig ka sa tanong para makaintindi ka. Bigyan mo ako ng letter ni Apostol Peter sa Biblia ba o sa mga encyclopedia niyo na letter mismo ni Apostol Peter na ang authority ko bilang Santo Papa ibigay ko sa Roman Catholic Church. Meron o wala?
Hindi bro, ang tanong ko, ang sagot ko dyan bro, wala bro, kasi hindi liter ang pinagbabatayan bro. Ang Panginoon mismo bro, ang siyang mismong kwan ko. Amen. Pinagkawa ka sapaw. O tawa na tawag Di, bro, amen huwag ka ragali. bastos sa sarili mong programa. Bastos ka sa sarili mong Amen na po. programa oh. Makinig ka. Amen Ikaw po. nga, nakinig ako sa Basta sagot ko amen. kanina kahit wala kang ebidensya. Makinig ka. Kahit tanggap mo pa yung sagot ko, hindi. Makinig ka na lang, huwag kang sapaw. Hindi, makinig ka, nag-amin ko. Ibig sabihin, Makinig ka. kapag mag-amin ang isang tao, approve sa yung sinabi. Kaya nga, Dahil sa, sabi, hindi yun. ito, nangingi ka ng letter. Amin yun, amin. Huwag kang sapaw. Ano, sasagot ako, sasapaw ka. Hindi. Pinaliwanag ko sa iyo na hindi bastos yun dahil sinabi mo na wala ka talagang letter. Kaya nga, intayin mo yung explanation ko, huwag kang batin ng batin. Batin ka kasi, sapaw ka ng sapaw. Kapatid, hindi yun bastos. Kapatid, nag-amin lang ako at nag-thumbs up dahil approve ako sa mga sinabi mo. Sasagot mo ba? Sige. Approve. Hindi ka masaya na sagutin. Manahimik ka na Na-approve ka. lang. Manahimik ka na lang. Nagsagot pa ako, ikaw, sapaw ka na ng sapaw. Kahit mag-thumbs up ka pa, manahimik ka na lang. Sige, hindi pinagbabatayan, bro, hindi pinagbabatayan dito ang letter. Na kasi bigyan kita ng letter, ito, may kasunduan tayo, wala. Ang Diyos mismo ang siyang may magtatalaga doon sa pamamagitan ng eleksyon. Kaya ngayon, Santo Papa, iilik yan. O kaya, nung namatay si San Pedro, sino pumalit? Si St. Linus. O di ba? Hanggang ngayon kay Pope Francis yan. Kung sakasakaling man lang kung simba ko lang palayo, wag naman sana. Kung halimbawa pumanaw itong si Pope Francis kasi may sakit ng iniinda, pero sa tulong naman ng dasal ng mga Katoliko, gumaling naman. Nice. Pero kung sakaling siya po ay bumitaw sa kanyang pagiging Santo Papa, yung bang halimbawa pumanaw kasi lahat naman ng tao ay pumanaw. Sino ba papalit? Kaya nga mayroong eleksyon, hindi yung letter na isusulat ni Pope Francis. Ano ba yan? Ano ba yung hindi naman ibig sabihin yung sosi is yung kanyan, yung property na kailangan mo talagang mayroong kang sulat na ikaw ay tagapagmana ng wala yon. Authorization yan. Ang Diyos mismo nga nagsabi, si Kristo, sinabi niya ni San Pedro na, di ba, pinipredict na niya, hindi ka sarili mo, hindi ka naburingan sa sagot mo. bastos ka, ano ka ba? Kapatid, hindi ka naburingan sa sagot mo. Ang haba. Hintayin mo, hindi pa ako tapos bro. Kahit nabuburingan ka, hayaan mo na lang. Kisin mo na lang. Alam kong nabuburingan ka. Ako hindi ko nabuburingan. Ating sa mga viewers natin to. Di ba? Sinagot na kita eh. Di ba? Ang Diyos mismo, ang siya mismong nagtatalaga, di ba? Di ba? Pinipredict. Oy, sandali. Makinig ka muna, makinig. Pwede ba maging disiplinado ka sa oras mo dahil hindi ito ating lahat oras mabilang tani. Bigyan mo ng disiplina. 1 minute pinakataas. 1 minute pinakataas. 1 minute lang pinakataas. Bigyan mo ng disiplina. Sharing ito, dito debate na kailangan mo talagang uurasan mo ko. Sharing ito, di ba? Naghahanap ka ng kasagutan. Kahit sharing ito kapatid, bigyan mo ng dekadilisa. Yung ay nako, sarili mahiya ka sa programa sarili ko ba? bro, wag kang bastos bro. Hindi ba? Nagsuggest ako sa iyo dahil isang tanong ko, ubusin mo sa patutsada mo yung mga sagot mong mahaba. Tiisin mo na lang bro. Kahit anghang yung salita, kahit anghang yung... Nag-request lang ako sa iyo na pwede ba na idisiplina mo ang oras mo kahit 1 minuto. Hindi, Sa tingin bro. ko, over 1 minute na ang sagot Tiisin mo na lang, tiisin mo na lang. Programa mo yan, di ba? Hindi, dahil sa programa ko, nag-request ako, I have right to control my program because this is my program. Pero hindi ako nag-control sa iyo.
nagsuggest ako, nakiusap para sa mabuting usapan. Huwag mong ubusin ang oras na patutsada, pero malayo na ang haba pero malayo sa tanong. Okay lang? Ay na, di mo man tanggap yung ano bro, hindi mo man tanggap yung mga tanong ko bro, o yung mga sagot ko. Na, Kasi normal, hindi nagsapaw. tanggap. Hindi. Sapaw ka hindi kasi ka. nagsapaw. Sabi mo. Isin mo na lang. Kapatid, sabi mo, walang mabasa na sinabi ni Kristo na po si Peter, pero implicitly maintindihan. Dahil dyan, nagpatuloy na lang ako maintindihan yung authority from Peter. Before mamatay ang isang leader, kapag authoritarian ang pag-intindi mo. For example, sa Saudi Arabia, authoritarian ang kanilang system and government. Ang kanilang leader, authority ang magbigay. Sabihin sa isang leader na malapit na akong mamatay, ikaw ang susunod na maging leader. Yun ang authority ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin sa authority. Pero kapag sabihin mong nag-eleksyon, hindi yun authority. Ano ba yan bro? Magtanong ka ba bro? O mag-explain ka na lang? Dahil yun. Tanungin kita. Magtanong na din ako. Tanong na din. Nakiusap ako, huwag mong pahabaan ng parang taas kayo. Ito ang tanong. At alam mo ba, kailan lang ginamit ang salitang Pontifex Maximus, yung term Santo Papa? Alam mo, kailan lang ginamit? Anong taon? Alam mo, hindi? Alam ko bro. Pero hindi na yan importante bro. Halimbawa bro, alam ko yan bro. Pero hindi na yan importante para sa akin bro. Kasi alam mo bro, yung term na yung term na kailan ginamit ang term Santo Papa. Alam ko naman next step mo yan, di ba? Na dati hindi pa yan ginamit. So yung paggamit ng yung term Santo Papa, ibig sabihin diyan lang kayo nagsimula, di ba? Yan yung concept ninyo. Ay di na yun importante bro. Halimbawa, yung kalisa di barangay. Diba? Di pa naman yung barangay captain. Dati kalisa di barangay pa yan. Iniba lang yan, tinatawag na barangay captain. So, ibig bagay sabihin, yung kalisa di barangay, di na yan barangay captain. Dahil iniba, yung kalisa di barangay, ginawang barangay captain. Disim lang yan sila, yung kanilang mga gawain, pero iniba na nga yung pangalan, yung katawagan. Yun lang sa Santo Papa, bro. Yung gawain ng Santo Papa, pinagpatuloy lang ng mga Santo Papa namin mula kay San Pedro. Oh. Di ba? Sunod na tanong. Ang hindi importante sa iyo, pero importante sa akin, anong taon? Hindi ko sasabihin sa iyo kung anong taon. Ako nga nagtanong ako sa iyo. 'Di ba? Ano sa Visayan term ang nagtatag, di nga nakasagot eh. Pati nga sa Tagalog ng fountain mo nga sinagot eh. Oh. Kapatid, translation yun. Yung gusto ka ng translation, hindi meaning, hindi history yun. Translation. Dahil dyan, pinaka-basic yun na tanong. Pero, pinaka-basic, ginawa mo akong tanga. Pina-translate mo ako sa alam ng lahat kung ano ang... Hindi naman kita ginawang tanga, bro. Pero ngayon, hindi kita ginawang tanga. Nagtanong lang ako for the sake sa viewers mo na anong taon research dyan. Madali lang mag-research ngayon kapag Bro, hindi ko sasabihin sa iyo yan, bro. Hindi naman importante yan, bro. Importante yun sa viewers, kapatid. Ibig sabihin, hindi wala. Ako nga, nagtanong ako sa iyo kung ano yung kwan. Hindi mo nga sinagot eh. Para na ako, bro. Dili na importante. Kabalo ko sa mindset ninyo, ana, kung saan nang bilisayon kadali, ha? O kaya sa magtagalog ta. Kaya ba ko sa mindset ninyo, ana, kapag mutugan ko, halimbawa, morning tuiga. O niya, mayroon
ang kadayon sa ato padihara nagsugod din yung pagka-Santo Papa. Adtong panahon nga nilang San Pedro, wala pa yung term Santo Papa. So how comes gihimo yung Santo Papa San Sinagot mo Pedro? na. Eh bakit ko suot Sinagot ka mo na? na ang sarili mong argumento. Kayo Hindi na lang ang hadagan dibang. po. Hadagan putok, alam na yan. Oo. Mabuti. Ikaw lang, kapatid, mabuti, ikaw lang ang nagdibang sa sarili mong argumento. May nang unahan, bro. May nang unahan na lang tikadaan kay kabalo ko sa mindset mo ng pangutana ha. Kay ini mo to gan gusto bukan man yung kana nga sa ato pa di ay kay ani ra man palitan moingon ko nga last year raman bro gigamit na mo ng termino Santo Papa. So moingon dayon ka nga last year di ay ning inyo Santo Papa sa ato pa adtong panahon ni San Pedro wala pa ning term Santo Papa. So dili pa gid Santo Papa San Pedro. Di man ang dating nga. So, sa Ikaw lang tika na lang din ko na madrama, oy. Pero kapatid, alam mo ba kapatid na ang Pontifex Maximus yung term po ginagamit na sa panahon kapatid ginagamit sa lahat o pwedeng gamitin yan sa lahat ng ordinary press. Alam mo yan sa history? Alam o hindi? Unsa nga istorya na, bro? Ang tanong ko, alam mo ba o hindi? Lagi, nag-mention man kag history, you've mentioned the history. Tingnan natin yung history mo. Huwag kang mention ng history na kahit pages, wala kang may pakita, kahit kabir, wala. Anong history yan? Hindi. Tinanong kita dahil ang Bro, unang magtanong bro, kung magtanong ito makinig ka. ito bro, tuturuan kita magtanong bro. Kasi ang tagal-tagal mo lang sa larangan ng diskusyon, hindi mo pa rin Kapatid. alam. Kung magtanong ka bro, kung mag-mention ka ng history, mag-present ka. Kaibigan, Sabi mo, di ba? Sabi mo, Kaibigan. alam mo ba sa history? Sabi alam mo ba sa history? Oh. Kaibigan. Magbanggit ka ng history, Kaibigan. i-search natin yan. kaibigan, just like for you kanina, nagtanong ka kailan ang Secretaries and Indices Commission, kailan hindi ka naglatag ng mga document dahil Naglatag ako ng document bro. Security Exchange Commission was founded. Hindi ko lang nasabi bro. Yung Security Exchange Commission was founded bro. Ayon po yan sa tinatawag natin na Wikipedia. Meron ako Wikipedia. wag May mong search ako ilihis. Wikipedia ha. At galing Wag din mong yan sa ilihis. sa mga website ng American bro. Yung mga sa mga Wala. United States. Iba wala. Kahit nga Kapatid. piso wala. Mao na nga og pari akong tanungin ito, makahilat-hilat jud pero maluoy ko bindis. Mao na nga kini. Ayaw na po. Motay hangin-hangin pa madanis bagyong uwak ni. Di lagi. Kapilde Mao na nga. makalitan sa Patrick Greg Windes. Unya, mga anti pagkakari. Unsa may pilde nga Tapos ginoo ko. ang Tanawa diskusyon bitaw mo tong, bindis. tanawa bitaw. Paminaw ba? Tanawa bitaw tong authorization ninyo. Wagin tao Paminaw kayo sa- hatag. Bisa na nagpapil. Paminaw ba? Paminaw. Ang diskusyon na mo yung Mendes, professionally approach to na knowledge ba? Knowledge, educational purposes, spiritual and educational purposes. Hindi yun debate na yung thinking nyo na debate. Yung thinking mo na debate. Nagthinking di kong debate diri wa man. Debate hay patadin na natin moderator. Bakit mo sabihin talo na nanalo ang katotohanan dahil na-present ko biblically ang true church founded by Jesus Christ. Lahat ng unang church na tinatayo ni Kristo ay mga Sabbath keeper. Dahil sa Wala, patuloy bro. ko magtanong. Patuloy Bro, wala ko ka magtanong. nagka-present to bro. Haom-haom ratong imo own interpretation. Balikan ang mga bersikulo ko. Balikan mo. Pero patuloy ako magtanong. Patuloy ako. Tumatanggap ka pa ba ng tanong? Sa mong Tumatanggap tanong ka. nga na. Sa manang pangutanahan nimo. Balikan kita. Alam mo ba na ang term po ginagamit sa mga ordinary press noon? I-present, Alam mo, hindi. i-present lagi nimo. I-present before ka mangutan na
Before ka mo Hindi na na, ako mag-present kag dokumento. Ano ba bro? Hindi na Todo ako ante ka bro. Ha? Kapatid, Oy, paminaw sa ba? kapatid. Paminaw sa ba? Bro, Kapatid. ayaw kung gimuag bata. Hindi, Oy, makinig ka muna. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Hindi, makinig ka muna. Huwag kang magpatutsada, makinig ka muna. Hindi na ako nagtanong ng based in history. Pero based on my knowledge. Alam mo ba? Meron akong knowledge about that. But ang tanong ko, alam mo ba? Alam mo, hindi. Sa simple dili ko tanong, bro. hindi magkasagot. Ane bro, dili ko mo to ba gana bro, kay in the sense wala ko ana mangutan nagali ka pili nag ebidensya kay to ng tanawon. For example, tudloan ta ka ha. Base di sa libro nga Hindi akong ako- ibasa, base sa Biblia nga akong Hindi. ibasa, base sa mga source nga akong ibasa, ang terminong Santo Papa gigamit di ay ni bisan dili mga pare, bisan ordinaryo. Muuyon ka ba ani? Ana kay tong tanaw na. Kay yun ang Hindi. ano, wala pa siya. Nanigulang naman ka aning imong Ibig programa. sabihin- Kaya mo kay baw. Kapatid, ibig sabihin, hindi mo Ayaw alam ko hukmi, talaga. bro. Sinabi ko, tinanong ko, Ayaw ko hukmi kailan kay ba, baw. kailan ba ginamit ang term Santo Papa, hindi mo sinagot? Kay At pangalawang kumutugan ko tanong nimo ko, ana hindi mo bro. sinagot. Bro, kay kumutugan ko nimo ana bro, ang imo na pong hingkuan ana patutsada sa ato pa dai pwede ra dai makagamit bisag dili Santo Papa. Kung ano wala tawag Santo Papa stagli, ngano wa